So, ayan, magandang gabi po sa ating lahat, no? Ngayon po mag-sort tayo ng itlog, no? Ng mga quail fertile eggs po natin for incubation, no? So, ito po sila. Tara. Ah, 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 ah. Yan. Okay? Ito po ang collection natin ngayong araw. Okay? Ito po ang ating mga collection, no? So, iipunan natin to ng mga pwedeng pang-incubate. Ang dami, oh. Okay? So, bago yan, bukas muna tayo ng aircon. Yan. So, gabi-gabi ko po ginagawa to. Para at least, clear tayo everyday, no? Alright? So, yung mga mapipili natin, lalagay natin dito. Okay? Ayan, oh. Gaganda. Oh. Yan ang pwede pong i-incubate. Halos lahat na buhay. Gaganda, oh. Yan, oh. Diba? Kagaganda na po. Napaka-solid. Ayan, oh. For incubation po yan. No? At para at least, ma-share din natin sa mga na may nais na magsimula, no? Magsimula. Okay? Ayan, oh. Halos lahat na, pwede na. Oh. Bilog na bilog, ang lalaki. Ito pahaba, ayoko to. So, napakaganda na po ng production natin sa totoo lang. Ayan, oh. Grabe. Tapos yung kakilala ko, ayaw niya pa. Gusto sisiw, men. Wala naman budget. Sabi ko nga po, kung walang budget at gusto magsimula, ito po, fertile eggs, tutukain ka na lang, boy. Tapos ayaw pa, min. Gusto sisiw. Wala naman budget. Diba? Pag ganyan, huwag ipilit. Mahirap po ipilit ay isang bagay pag hindi naman natin kaya. No? Mahirap talaga sa totoo lang. Ayan, oh. For incubation, ang gaganda. Oh. Yung nga, no, may kilala tayo. Ino-offeran ko ng fertile eggs, ayaw po talaga. Alam nyo po kung anong gusto. Ang gusto, sisiw na. Diyos ko. Mas mahal nga yung sisiw, men. Diba? Kung bibili ka ng sisiw, mas mahal. Ito, makakarami ka na, oh. Mahina lang, boss. Mahina lang talaga mag-isip, no? Hindi naman sa mahina mag-isip. Walang diskarte talaga. Kasi kung tutuusin yung offer ko na 50 pieces na itlog, malaking bagay na po yan. No? Malaking bagay na po, sa totoo lang. Ayaw pa. Ayan, oh. Maganda. Diyan matitigas yung shell, no? Maganda. At at least, no? Meron na tayong sariling production ng pugo. Mahirap pag wala po, no? Mahirap pag wala. Kasi makokontrol tayo, eh. Makokontrol tayo ng tawag dito ng presyo
Unlike kapag meron po tayong sariling production, kaya natin. Kaya natin sumabay sa presyo. No? At mas maganda kapag meron tayong sarili na papisa. Alright? So, yan lang. Ito lang sa palagay ko. Yan, oh. Ay. Tapos, ito po, ilalagay na po natin sa... Ito pahaba. Ayoko. Ito po, ilalagay na natin doon sa mga hindi natin napili na ano. Alright? So, dito lang naman natin yan nilalagay. Tara. Tara, punta natin. Yan, oh. Isa natin ito. Malalaki pa rin po ito. No? At nakakatuwa kasi may sarili na tayong production. No need to rush. Ito pwede pa, oh. Pwede pa pala ito. Ayan, ang dami. Ngayon ko lang nakita. Ito, sama pa natin dun. Ayan, oh. Pwede ito. Yan po, kapag sabi ko nga, wala kayong gaanong budget, wag magpumilit, no? Na bibili kayo ng RTL. Kasi pag nag-RTL tayo, may minimum tayo, no? Tapos ang gusto niya, tingi. Hindi po, malulugi po kami. Malulugi kami. Iba ang usapan sa pagkakaibigan, iba po ang usapan sa business. Okay? So, kung di niya naiintindihan yan, malamang sa hindi. Wala naman kasi siya sa business side po, no? Wala siya sa business side. At nakakalungkot lang dyan, dahil dito nagkakasamaan ng loob, no? Kaya yun, in-unfriend ko na para maiwasan na natin yung puro salita, no? Na mga pagkakataon, baka magkasakitan lang ulit ng magkasamaan lalo ng loob. In-unfriend ko na po, no? Para at least tayo na lang dito. Hayaan na natin siya sa buhay niya. Diba? Ako pa tinuturuan, boy. Which is nakakagulat. Kasi unang-unang dapat magturo sa akin, yun ang galing na rito. Yun ang galing na rito, hindi yung nagsasalita na ganito ganyan, tapos hindi naman nagbi-business. 'Di ba? Ang lakas pang sirain yung pugo industry, no? Pero gusto niya naman din magpugo. Di ba? Kaya nakakagulat. Ang ganda na ng offer ko sa kanya. Ito nga, mga fertile eggs. O, di ba? 5 piso isa lang. Hina rin eh. Gusto niya pala. Hindi niya pag-ipunan. Ang masaklap, gusto yung sisiw na. Yung papisa na, yung pisa na. Hindi na po pwede na per-piraso bibili niya, hindi ako papayag. No? Unahin ko munang i-establish at i-maintain yung exclusivity ng quail kaysa sa kanya. Di ba? Okay? Ang ganda na ng offer natin, kako. Bumili ka sa akin ng fertile eggs, dadagdagan ko. Ayaw! Matindi rin. Kala mo may puhunan. Gusto yung quail na. Sabi ko, hindi ka makakakuha sa akin ng sisiw. Kasi may pangangalagaan akong industry. Akala niya siguro ganun kadali yun, no? Nabibigyan ko siya ng 20 piraso, 10 piraso. Hindi po. Mamuhunan siya. Mamuhunan siya kasi kami namumuhunan eh. Tapos siya kukuha lang ng basta-basta na 30 pieces, 40 pieces. Hindi po. Sa RTL natin, minimum 500 heads. Maghanda ka ng 18,000 pesos mo para makabili ka sa akin ng mga RTL, RTB. Ayan, no? So, minimum is 500 heads. Maghanda ka ng 18,000 mo. 18,000 pesos. No? Ganun po. Okay? So, itong mga to, pansarili po muna to mga to. No? Pansarili lang muna natin yan. Ayan. Alright? So, yun. Tapos na tayo mag-sort ng ating mga itlog. No? Ng pugo. Dito yung mga hindi maganda ang sukat or shape. Dito yung mga magaganda ang shape, no?
So yan, available po ang ating table eggs. May mangilan-ngilan lang tayo. At saka fertile eggs po. No? May available tayo. So sa table eggs po, minimum 50 pieces. That is 125 pesos. At quail fertile eggs, minimum 100 pieces, 5 pesos each. So that is 500 pesos po. No, yung 100 pieces natin na fertile eggs ay 500 pesos po. And available po sa atin 'yan, no? Available po, no? So, 'yan din yung mga magiging papisa natin, ito malapit na mapisa. Galing na po sa mga breeders natin 'to. Yan, ilang araw na lang yan mapipisa na. Sunod po ito. Tapos susunod ito, no? Susunod 'yan. So sa mga breeders na natin galing 'to, at nakandel na natin 'yan, may laman na talaga, no? Ayan, no? May 17, 22, tsaka 26. Alright? So, yun lang po. At gusto ko lang liwanagin na hindi po basta-basta na tawag dito. Iharap nga natin. Hindi po basta-basta rin na basta bigay tayo ng bigay, no, sa mga customers po natin na may minimum tayo na RTL, RTB, yan ang pinapangalagaan po ng ating mga breeders na mga pinagbilan natin, tsaka mga breeders na mga quail breeders po. Yung exclusivity at tsaka yung industry, sisirain mo, no? Sisirain mo. Kapag halimbawa nagbibigay ka ng 100 pieces, tapos 50 pieces na mga RTL, RTB, wala na, no? Bandang huli, lahat na dito nag-aalaga, nagbi-breed na ng pugo. O, di ba? So, doon lang tayo sa minimum 500 heads ng RTL, RTB, no? Pwede kong ibigay sa inyo kahit 34 pesos isa. Okay? 34 pesos po isa. Huwag naman yung per pirasong bibilin ninyo. Walang ganon, ha? Okay? Walang ganon. Wala tayong per piraso rito, no? Wala tayong per piraso. At bilang isang quail breeder, no? Talagang kailangan po nating i-maintain yung industry. Kasi, kaya bagsak presyo na po mga heritage ngayon. Bagsak presyo na rin po mga native chickens ngayon. Panahon lang kung tataas. Dahil sa mga individual na nagbabagsak ng presyo. No? Nagbabagsak ng presyo. Hindi mo naman sila masisi. Ayan. Hindi mo naman sila masisi para kumita agad, no? So, the more na mababang presyo pero maramihan ng benta, may kita pa rin sila. No? Ganon din po sa pugo. No? The more na maramihan ng benta, the more na malaki ang kita. No? The more na malaki ang kita. Kaya hindi po tayo magre-release ng day-old chick. Okay? 20 days old. Yung RTL na siya. RTL, RTB. Para 35 pesos each po. And then may minimum tayong 500 heads, no? So may gustong kumuha 300 pieces or 300 heads ng RTL, RTB and 10,000 mahigit yun. At kausapin ko pa mabuti po, no? Kausapin ko pa mabuti. At para at least makapag-out din tayo, tsaka malaki yung return sa atin, no? Yung return of investment. Kasi malaki ang kita po dito. Lalo sa RTL, RTB, one time, big time ka dyan, no? 500 heads, 18,000. Tapos sa susunod na papisa mo, makakuha ka ng 400, 300 heads, paldo ka pa rin, no? Paldo ka pa din. Kaya nakakatuwa po, no? At least, ngayon, may pinagkukuhanan na tayo ng fertile eggs at nakakapagpapisa na rin po tayo, no? At plano ko pong bumili, pag nakaipon tayo this year, ng incubator na malaki na, para yung mga automatic incubator natin is pang-back up na lang siya. Pang-back up na lang po, no? So, yun, malapit na ang tag-ulan, malapit na rin pong mawala ng mga kuryente, brown out, no? Kakalungkot po yan, no? Lalo tayo nag-i-incubate. Kaya iniisip ko kung ito po ay papasundan pa natin o hindi. Ayan. Kasi syempre may pasok na tayo. Tapos wala rin si mama maghapon. Tapos paano pag nawala ng kuryente at umuulan? Wala na. Sira ang itlog. No? Sira ang itlog. Pero depende
Depende po. no? Pwede nating ipasok dito yung incubator para at least hindi siya exposed sa environment pag maulan na, no? Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!